topic wala pong iba kundi how to remain in the vine. Ito po ay matatagpuan sa ating text, John chapter 15, verse 1 to 6. Ano po ang sabi niya dyan? John chapter 15, verse 1 to 6, sabi ng ating Panginoon dito, I am the vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears not fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away, and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Hallelujah. This is the word of God. Maliwanag po ang salita ng ating Panginoon. Ano po yung tinatawag na vine dito? Vine represent, this is Jesus Christ, na siya po ang ating ultimate source of spiritual life, love, and strength for all the believers. Siya po ang puno. At sino naman po yung tinatawag na branches? Wala pong iba kundi tayo na mga follower ng ating Panginoon na napakaliwanag po sa kanyang salita. Kung ikaw ay naputol, anong mangyayari sa iyo? In literal po sa mga halaman na nakikita natin sa kapaligiran, di po ba kung ito'y naputol yung sanga? Yes, green pa rin siya. Ng mga ilang araw, mga isang linggo siguro, pero pagdating ng panahon, malalanta, matutuyo. At anong mangyayari dyan? Magiging panggatong lamang siya. Ganyan din tayo spiritual life. Kung hindi po tayo magre-remain sa ating Panginoon, kung tayo po'y mapuputol sa ating Panginoon, remember, wala lamang ang destinasyon ng isang tao pagdating ng panahon. Either heaven or either hell. Di po ba? Naririnig na natin yan kahit noong tayo'y bata pa. Hindi po ba? Di ba kahit na bata pa tayo noon, mali pa tayo, alam na natin kung anong ibig sabihin ng langit at impyerno. Kung tayo po'y mapuputol, sigurado po, impyerno ang patutunguhan po natin. Kaya it's better to remain in the vine. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So ano po ang ating gagawin? Yes, bilang isang nanampalataya, isang Kristiyano, marami pong mga bagay-bagay dito sa buong mundo na nangyayari na kung minsan iyon po ang dahilan kung bakit tayo'y nawawala sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ang ating topic ngayon, how to remain in the vine. Ano po ang gagawin natin nang sa ganoon po, manatili po tayo sa ating Panginoon. Tulad ng sinabi ko kanina, vine, ano yan? Sino yan? Walang iba po, kundi ang ating Panginoon Jesus. So anong una na gagawin natin in order to remain in the vine? Number 1, keep God's word. Ano po ang sabi niya sa kanyang salita doon sa Psalm 119 verse 11? Na ang sabi niya rito, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Napakaganda po mga kapatid, mga kaibigan, na palaging may salita ng ating Panginoon na nakatago sa ating puso nang sa ganoon po. Doon po tayo huhugot ng kalakasan pagdating ng panahon. Yes, kahit na sabihin na natin tayo na nampalataya ng ilang taon na, ilang dekada, pero darating at darating ang panahon na darating ang problema, darating ang pagsubok. Mas maganda po na meron tayong itinago sa ating puso na salita ng ating Panginoon nang sa ganoon po. Doon tayo huhugot ng kalakasan. Kasi po, God's word can change our life, give us the strength to go on. Ang salita lamang ng ating Panginoon nang bibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin, nang sa ganoon dumating man ang mga dagok sa ating buhay, dumating man ang mga testing, dumating man ang mga bagyo sa ating buhay. Andyan po, may salita ng ating Panginoon na nakatago sa ating puso kung saan po, yun po ang huhugutin natin nang sa ganoon. Hindi po tayo mawala sa kanyang presensya. Ano pa?
Doon sa Joshua chapter 1 verse 8, anong sabi niya rito? Keep the book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Meditate the Word of God day and night. If possible po, sana lahat po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, meron po tayong mga Bible. Nang sa ganoon, kapag meron tayong free time, magbasa po tayo ng kanyang mga salita. Yes, pwede nating i-download sa ating mga cellphone, pero kung dumating ang panahon na nalobat ka, paano yan? Kaya it's better na bilang regalo sa ating sarili, bibili po tayo ng sarili nating Bible. Kasi andyan po ang kanyang salita na sabi niya rito, meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Kasi andyan ang pangako niya ng ating Panginoon, sabi niya, then you will be prosperous and successful. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, dapat may mga salita ng ating Diyos na nakatago sa ating puso na alam po natin na yun po ang makakatulong sa bawat isa. Kasi yan din ang experience ko noon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga, before na dumating ang mga problema sa ating buhay, andyan po na meron ako mga salita na ating Panginoon na aking napakinggan sa pamilyang ito, na iyon po ang nagbigay kalakasan sa akin. Na andyan po yung kanyang mga salita na siyang nagpapaalala sa akin. Kaya dumating man ang mga problema sa aking buhay, andyan po ang pangako ng ating Panginoon na sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang kailangan po natin. Dapat meron pong salita ng ating Panginoon na nakatago sa ating puso nang sa ganoon, doon po tayo huhugot ng kanyang kalakasan sa kanyang mga salita na dapat natin alam ang mga kanyang salita. At ano pa ang susunod na ano ang ating gagawin in order to remain in the Bible? Ang pangalawa po mga kaibigan, kapatid, communication with God. Ano ang ibig sabihin nito? Through prayer. Di ba palagi po natin nakapakinggan sa ating mahal na Supreme Bishop Moses na sabi niya, no communication, no relation. Kaya dapat bawat isa sa atin meron po yung tinatawag na prayer life po natin, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi napakaganda na meron tayong first, yung oras na paggising natin sa umaga. It's better to talk to God first before others. It's better na meron po tayong maki-meet tayo sa ating Panginoon before we're going to meet circumstances, before we're going to meet the devil. Kasi alam po natin, sa buong araw na yan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Hindi po ba? Kaya napakaganda na it's better na magkaroon tayo ng fellowship sa ating Panginoon early in the morning, kakagising pa lamang natin. Dapat iyan po sana ang lifestyle ng bawat nanampalataya sa ating Panginoon. Kasi ang panalangin, very powerful, mga kaibigan, mga kapatid. Kailangan po natin yan bilang isang nanampalataya. Ano po ang sabi ng kanyang salita doon sa Jeremiah chapter 33 verse 3? Sabi po niya dyan, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Yan po ang salita ng ating Panginoon through prayer. Manalangin tayo sa kanya at sabi niya, andyan ako, papakinggan ko kayo, sasagutin ko kayo. Yes, God is powerful. Alam po niya kung ano ang nasa puso natin, ano ang nasa kaisipan natin, ano ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero ang gusto ng ating Panginoon, we need to seek God. We need to pray. Magkaroon po tayo ng communication through prayer. Ano pa ang kanyang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17? Pray continually. Hindi tayo mag-give up. Kung meron tayong mga panalangin sa ating Panginoon na 5 taon na hindi pa nasasagot, keep on praying. Kasi hindi natin alam na isang panalangin na lamang pala, andyan na ang kasagutan ng ating Panginoon. Kung tayo maghihinto sa ating pananalangin, sino ang talunan? Tayo po. Kaya keep on, whatever man yung mga nangyayari sa ating buhay, keep on praying. Kasi nga, andyan nakikinig
ang ating Panginoon. Kasi kung minsan, ang gusto natin, kung nanalangin kasi tayo, ang gusto na natin, instant na kasagutan, andyan ka agad. Yes, there are times na kapag nanalangin tayo, andyan kaagad ang kasagutan ng ating Panginoon. Pero there are times na sabi niya, wait. And there are times na sabi niya, no. Bakit? Nasasabi ng ating Panginoon, no. Because that is not the will of God. Dahil, kung ipipilit naman natin yan, ang ating panalangin, that is not in accordance to the will of God, we will going to suffer the consequences. Ibibigyan niya. Pero, we're going to suffer the consequences. So, it's better to obey kung anong sasabihin ng ating. Keep on praying. Keep on. Kasi nga, as we keep on praying, malalaman natin kasi andyan. And as we read the Word of God, andyan ang kasagutan ng lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Kaya nga, nakakabuti sa bawat isa sa atin na hindi lamang po tayo makinig sa kanyang mga salita, manalangin po tayo nang sa ganun po, alam, para maibigay po natin kung anuman po ang ating hinihiling sa ating Panginoon. Ano pa ang susunod? Di ba ang sabi ko kanina, how to remain in the Bible? Yung una kanina, keep God's Word. Ang pangalawa, communication with God through prayer. Ang pangatlo ngayon, remain in His love. Manatili po tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ano ang sabi po niya sa kanyang salita doon po sa John chapter 15 verse 10, nasabi niya rito, if you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's command and remain in His love. Ito ang sabi niya, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. This is Jesus Christ speaking. Sabi niya, tulad ng ginawa ko. Diba, nang dahil sa pagmamahal niya sa God the Father, diba nang sabi ng ating Panginoon na siya ang magiging sacrificial lamb sa buong mundo? Bakit? Because of love. Minahal na tayo ng ating Panginoon kahit nung hindi pa tayo na sinilang sa mundong ito. Bakit? Nang dahil sa pagmamahal. Kaya nga, ibinigay po niya ang kanyang kaisang-isang niyang anak. Wala pong iba, kundi si Hesus Kristo. Nasabi niya sa kanyang salita doon sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have an everlasting life. Jesus obeyed the command of God. Bakit? Nang dahil sa pagmamahal niya sa ating Panginoong Ama. Ganun din sa bawat isa sa atin. Sabi ng ating Panginoon, if you love God, we must obey the command of God. Amen. Marami po mga salita ng ating Panginoon na dapat nating sundin. Yes, kung sabihin natin, hindi tayo perfecto. Meron at meron ng mga bagay-bagay na hindi natin nagagawa. But if we keep on praying, if we keep on trusting God in order to obey the command of God, andyan po. Kasi andyan ang kagalakan sa ating puso. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, we need to obey His command. Di po ba, lahat po tayo, naranasan na po nating magmahal. Di po ba, kung tayo'y nagmahal, kahit na hindi sinasabi na iyong minamahal, ginagawa mo. Bakit? Dahil mahal mo ang isang tao. Gana din ang ating Panginoon. Kung mahal natin ang ating Panginoon, obey the command of God. Amen? At saka sabi niya roon, love covers the multitude of sin. Kaya nga, naparito sa mundong ito ang ating Panginoong Jesus. Siya ang naging sacrificial lamb ng bawat isa sa atin. Kasi nga, love covers the multitude of sin. Nang dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya dapat manatili po tayo sa pagmamahal. Huwag po natin isipin na ito ang isipin natin mga kaibigan kapatid. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kung sa paningin natin, sa pakiramdam natin, walang nagmamahal. Ito ang sasabihin ko sa iyo, mga kaibigan, mga kapatid. God loves you. Kahit na sabihin mo walang nagmamahal sa iyo. Mahal na mahal
tayo ng ating Panginoon. Bakit? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, walang iba kundi Jesus, nang sa ganoon po, to redeem us from our sins. As long as we receive Him, accept Him in our life. Amen. Ano pa ang gagawin natin in order to remain in the vine? Nang sa ganoon po, hindi tayo maputol sa presensya ng ating Panginoon. Resist the devil. Alam ko po, bawat isa sa atin, maraming mga pinagdadaanan, maraming mga temptasyon na dumarating sa ating buhay. Ano ang sabi niya doon sa kanyang salita, doon sa James chapter 4 verse 7, sabi niya rito, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Aalis yan. Huwag natin kasi sabihin kung minsan ang tao, anong sabi ng tao sa mundo, palay na ang lalapit. Ano ang gagawin ng manok? Eh di tutukain ang palay. Pero tayo mga kaibigan, kapatid na nanampalataya, alam na natin ang salita ng ating Panginoon. Andyan po ang salita ng ating Panginoon na nagbibigay kalakasan. Nang sa ganun po, magkaroon po tayo ng kalakasan, nang sa ganun po, mapaglabanan natin ang mga temptation. Remember, ang temptation is not a sin unless you will yield to that temptation and it will become sin. Amen. Sana gawin natin tulad ni Joseph. Hindi po kahinaan ang ginawa ni Joseph. Ang mga tao sa mundong ito, sabihin nila, sayang, bakit tinakbuhan ni Joseph? Maganda yung asawa ni Potiphar. Pero alam ni Joseph, kasalanan niyo. May takot siya sa Panginoon. Alam niya na kasalanan niyo. Kaya siya tumakbo. Ganon ang gawin natin. Ito ang tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi lahat ng kumikinang ay isang ginto. Hindi natin alam na yun pala ay tanso. Ang ginagawa ng kaaway ngayon sa buong mundo, andyan ang temptation. Gumagawa din siya sa paningin ng tao, napakaganda. Pero pagdating ng panahon kung ikaw ay nasa kumunoy na ng kasalanan, diyan mo makikita ng mga pinapakita pala ng kaaway sa atin ay hindi pala katotohanan. Kaya be very careful. Resist the devil. Anong gagawin natin? Manalig at manampalataya tayo. Dapat meron tayong salita ng Panginoon na nakatago sa atin. Dapat meron tayong memory verse. If you remember the temptation of Jesus, ano ang kasagutan ni Jesus? Palaging salita ng ating Panginoon ang kanyang ibinabalik sa demonyo. Dahil alam ng ating Panginoon na makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Kaya ganyan din ang ating gagawin, mga kaibigan, mga kapatid. Amen. Kasi nga doon sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi niya yan, the devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Yan ang trabaho ng kaaway. To kill, to steal, and to destroy. Iyan ang trabaho niya. Kaya ang dapat natin gawin, tayo mismo ang lalayo sa tukso. Hindi natin gayahin sana yung isang kanta sa atin sa Pilipinas na, o tukso, layuan mo ako. Hindi. Hindi ang tutukso ang lalayo. Tayo ang lalayo. Kasi kailanman ang tukso, iyan ang trabaho ng kaaway. Lalapit at lalapit iyan na magbibigay siya ng magandang yung mga makikita mo na napakaganda until to the point na akala natin ay ginto. Yun pala, tanso. Kaya resist the devil. Hindi natin magagawa yan, mga kaibigan, mga kapatid, kung wala ang ating Panginoon. Dapat ang gawin lang natin, manalig at manampalataya tayo sa Kanya. Kasi kung wala ang ating Panginoon, sabi nga niya rito sa ating nabasa kanina sa ating text, without God, we are nothing. We cannot do anything without God. Kaya bawat isa na nampalataya sa atin, kailangan natin ang Panginoong Jesus. Kasi siya lamang ang makakatulong sa bawat isa sa atin. Alam ko po, bawat isa sa atin dumaranas ng mga problema, dumaranas ng mga temptation sa ating buhay. Pero kung alam po natin ang salita ng ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng takot. Iyan ang trabaho ng kaaway.
Kasi ayaw ng kaaway na mag-isa lamang siya. Remember, tulad ng sinabi ko kanina, dalawang destinasyon lamang ang patutunguhan ng isang tao pagdating ng alak. It's your choice kung saan mo gusto mapupunta kapatid. Either heaven or either hell. Remember, totoo po na may impyerno. Totoo po na may langit. Kaya dapat gawin natin, huwag po natin hayaan na tayo'y maputol sa presensya ng ating Panginoon. Ang panghuli na ating gagawin in order to remain in the vine is stand firm. Kailangan po natin yan. Ano ang sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi niya diyan, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Amen. Hallelujah. Yan ang salita ng ating Panginoon. Stand firm. Let nothing move you. Huwag natin hayaan na mga nakikita natin sa ating kapaligiran ang siyang magbibigay na tayo po'y matitinag. Huwag po. Magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi kung andyan ang ating Panginoon, kung sa Kanya tayo tumingin, andyan po na tayo Kanyang tutulungan. Hindi tayo mawawala. Kasi nga, nung dumating ang problema sa aking buhay, kaya sabi ko, Lord, ganito ang nangyayari. Kung minsan nagpe-question ako, minsan nga, nung sabi ko sa Kanya, Lord, why you allow it? Ang palaging kasagutan ng ating Panginoon sa akin, be still and know that I am God. Yun ang sabi niya sa kanyang Psalm 46 verse 10. Kaya kung minsan sabi ko sa ating Panginoon, Lord, ganito na nga ang sitwasyon ko. Bakit sinasabi mo pang be still and know that you are God? Palaging iyan ang sinasabi ng ating Panginoon until to the point na aking na-realize kung bakit iyan ang sinasabi niya. Ano man po ang nangyayari sa atin, ano man po ang mga problema dumarating sa ating buhay, be still and know that He is our living God. Kasi andyan ang kanyang pangako. I will never leave you nor forsake you. Kasi kung minsan, ang isang tao, kahit masabihin na natin matagal nang nanampalataya, nang dahil lang sa mga problema na dumarating, mga testing na dumarating sa buhay, it is all the more na lumapit tayo sa Kanya, ang mga iba dyan, lumalayo sila. Kasi kung minsan ang sabi nila, I am not worthy. Kasi sabi nila, para bang daw, nasusunog sila kung sila ay pumasok sa loob ng simba. Ito ang sasabihin ko sa iyo mga kaibigan kapatid. Keep on! Kasi ang sabi ng ating Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Kasi sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, na sabi niya, yan din ang kuminsan, ang nagbibigay ng reminder sa akin na hindi ibibigay ng ating Panginoon ang mga pagsubok, ang mga problema na iyan kung hindi natin kaya. Kaya iyan nga ang sabi ko sa aking sarili kong minsan na dumarating ang mga pagsubok na yan, mga problema andyan nagre-remind ba, nagre-rema ba? Ang salita ng ating Panginoon na aking napakinggan, ang salita ng ating Panginoon na aking nabasa, nang sabi niya, ang mga problemang iyan na kanyang inialaw, hindi niya inaalaw ang problemang iyan, ang testing na iyan, kung hindi mo kaya. Kaya kung ano man ang pinagdaraanan mo kapatid sa oras na ito ang sasabihin ko, kaya mo yan kung mapit ka lamang sa ating Panginoon. Hindi sa patalim tayo kakapit. Kasi kung sa patalim tayo kakapit, mas lalong gugulo ang ating buhay. Kung sa Diyos tayo kakapit, I tell you, God will make a way. Lahat ng mga problema masolusyon. Andito sa salita ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, ang solusyon ng mga problema, mga testing na ating pinagdaraanan. Kaya encourage everyone, stand firm. Kasi lahat ng ating ginagawa is not in vain. Pagdating ng panahon, we're going to receive the reward.
na minimithi ng bawat isang nanampalataya. Tulad ng isang mag-aral. Di ba? After ng isang taon, ayan po yung closing program nila. May natanggap po silang reward, mga honor. Ganyan din po tayo. Pagdating ng panahon, meron po tayong matatanggap na reward. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang yan. Kaya ang gawin lang natin, focus, fix our eyes onto Jesus. Kasi kung ang ating mga panangin, kung saan-saan nakatingin sa paligid, talagang tayo'y natitinan. Kung ating pakikinggan, kung ano ang mga sinasabi ng mga tao, talagang tayo'y mawawala. Kung tayo nakapokus lamang, nakapix lamang ang ating mga mata sa ating Panginoon, I tell you, kailanman hindi ka matitinag. Basta ang gawin lang natin, manalig at manampalataya tayo sa ating Panginoon. Kasi mahirap. Dumating lang ang isang problema kasi kung minsan, the way kasi na pag-accept natin ng mga testing ng ang problema. Kasi kung minsan, tayo rin lang ang may kasalanan, ang may problema. Kasi kung minsan, kahit na napakasimpleng problema, napakasimpleng testing, kasi sa atin kung minsan, ayan na, tayo ang gumagawa. Lumalaki siya. I experienced that. Kaya sabi ko, Lord, ganito na lang naman pala eh. Bakit? Ang akala ko napakalaki. Yun naman pala. Kung ibinigay ko muna sa ating Panginoon, andyan ang kasagutan. Kaya gawin lang natin, fix our eyes unto Jesus. Stand firm. Tumayo po tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong patitina. Tulad, ang gawin lang sana natin tulad ng wise builder. Diba doon sa salita ng ating Panginoon, meron tayong mas mababasa doon, the wise and the foolish builders. Yung foolish, saan po niya itinayo ang kanyang bahay? Sa sand. Ang sand, changeable yan. Changeable yan. Pero yung wise builder, saan po niya itinayo ang kanyang bahay? In the rock. Sino ang rock na yan? Walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya dumating man ang mga pagsubok sa kanyang buhay, dumating man ang mga problema, kung ano man ang mga iyan, mga testing, hindi po siya nawala, hindi po siya natinag. Bakit? Siya'y nanampalataya, nanalig sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, iyan ang ating gagawin. In order to remain in the vine, in order to remain into the presence of God, ang gawin lang natin, keep God's word. Dapat may salita ng ating Panginoon na nakatago sa ating puso nang sa ganoon pagdating man ang mga problema sa ating buhay, andyan, nagrerema ang kanyang mga salita sa atin, nagbibigay ng comfort sa atin nang sa ganoon, keep on going. Through the word of God, nagbibigay kalakasan sa atin. At ang isa pang gawin natin, prayer. Kailangan natin yan. Palaging may manalangin tayo. Araw-araw yan. Hindi lang sana na saka lamang tayo mananalangin kung may pangangailangan tayo. Napakaganda na andyan every day, every hour, every minute, every second sa oras na ito. Dapat ganoon. Hindi lamang na manalangin tayo kung tayo kakain, kung tayo, ano ang gagawin kung meron tayong pangangailangan sa ating Panginoon. Ang gawin sana natin, even in good times and bad times, andyan, nananalangin tayo. Sabi ko kanina, no communication, no relation. Dapat magkaroon tayo ng fellowship, meet God first before we're going to meet circumstances or you're going to meet the devil in the night. Amen? Mas maganda kasi kung meron kang communication, nanalangin tayo sa Panginoon, anuman ang gawin ng demonyong iyan sa iyo, hindi yan mananalo. Bakit? Nauna kang nakipag-fellowship sa ating Panginoon. Nanalangin ka sa ating Panginoon na kanyang protektahan ang iyong buhay, protektahan ng ating Diyos ang iyong mga pamilya, ang ating mga trabaho. Ano pa ang gawin natin? Remain in His love. Ang isipin natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. As we love God,
obey His command. Kung ano man ang pinagsabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, it's better to obey rather than to regret someday. Amen? Itong sabihin ko sa iyo, mga kaibigan, kapatid, nasa huli ang pagsisisi. Kung sabihin ng ating Panginoon, remain, then we need to remain. We will not disobey the command of God. At ang isa pa, resist the devil. Tayo ang lumayo. Hindi ang tukso ang lalayo. Hindi lalayo ang demonyo. We need to submit ourselves to God. And then the devil will flee. Kaya dapat tayo po manalig palagi sa ating Panginoon. Matatag ang ating pananampalataya. And then, stand firm. Dahil alam po natin kung sino man po ang mananatili. God is always there to help us. God will make a way. Basta, magpakatatag lamang po tayo sa ating pananampalataya. And in our conclusion, doon po sa John chapter 15, verse 5. Ano po ang sabi niya doon? I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yan ang salita ng ating Panginoon. Yan sanang palaging sabihin natin at magrema yan. Without God, we are nothing. Kahit na sabihin mo, marami kang pera. Degree holder ka. Marami kang ari-arian. Pero pagdating ng problema, makakaya mo ba? Only God can help us. Only God can give us the strength. Andyan sa kanyang salita. Without God, we are nothing. We cannot do anything apart from God. Ang Diyos, kahit wala tayo, He is still God. Pero tayo, kung wala ang Diyos, I tell you, walang mangyayari sa ating buhay. Ang Diyos, Diyos pa rin yan. Pero tayo isang nilalang. May limitasyon ang ating buhay. Kaya, I encourage everyone, remain in the vine. Remain in the presence of God. Nang sa ganoon, dumating man ang mga dagok sa buhay sa atin, dumating man ang mga problema, hindi po tayo mawawala, hindi po tayo matitinan. Hallelujah! Iyan lamang po ang aking may share sa oras na ito, and it's my prayer na magbibigay po kalakasan ng bawat isa sa atin.